hapon po. Yan. Tayo po ngayon ay andito lang sa bahay. Since hindi naman tayo masyadong makaalis nga, hindi masyadong tayo makalayo. Kasi ang aking paa, ang aking tuhod ay hindi pa ganun kagaling. Medyo may mali pang hakbang. Pag napamali ng hakbang, babagsak ako. So, inaalalayan ko muna. And habang andito ako sa bahay, ang hirap. Nasanay ako ng daily, may upload ako halos. Ngayon, ilang araw na akong walang upload. Wala akong naibibigay na video sa inyo. So, naisipan ko, since ito ay napakatagal ko nang hindi nagagawa. Pero, tatry natin ulit gumawa ngayon, ha? So, excuse me. Tatry ko pong gumawa ng dati kong ginagawa noong way back 1990s pa. So, nagtuturo po ako noon ng mga handicrafts sa nagagawa, pwedeng pagkakitaan yung mga papel na nandyan lang sa bahay at pwede nang gawing basura. Tulad ng lumang magazine, lumang notebook ng mga anak natin. Ayan, yung mga gamit na notebook, pwede itong gawin. So, ang kailangan lang po natin ay gunting at barbecue stick and glue. Kailangan po natin ng glue. And gagamit din po ako ng scotch tape. And then, eto pong papel. So since excuse me, wala na naman po akong estudyante, ngayon pa lang ulit si Bebe nag-start. So ang nakuha ko pong papel ay yung telephone directory na luma. So ito po ang aking gagamitin. So ito, ganito lang po ang gagawin. Ako'y nakapagputol na ito kanina. Ito po. Itong papel, tinanggal ko po yung yung pinagdidikitan ng yung pagkaka-bookbind. Dinupit ko na lang yun para walang matigas. And then putulin po natin to na pag-aanimin po natin. Pinag-anim ko ito. Okay. So, ayan. Pinupi-tupi ko po and then puputol-putulin ko para mabilis lang. Ayan. Gugupitin ko dito. Okay. Ayan. So, may isang putol na. Ito naman. Ayan. Kung hindi naman kayo masyado nagmamadali, pwede naman yung nipisan lang yung pagtutupi ng, yung ibig sabihin hindi masyadong madami ang itutupi nyo para hindi kayo mahirapang maggupit. And then, eto. Ito ay pwede nyo ring magamit nyo rin ang mga anak nyo na project sa school. Kung halimbawa mga ilangan ng project sa art or sa kung ano pa man. Ayan. Pwede nyo itong gamitin. So, eto po, bawat isa nito, ganito lang po ang gagawin. Dito natin gagamitin itong barbecue stick. So, ayan po. Irorolyo lang natin ng ganyan. Ayan. Ito nakarolyo po dyan. Huwag lang masyadong mahigpit. Ayan Tapos yung ilalim, hihilahin nyo lang po yan para hindi mabalot yung ilalim kasi hindi nyo matatanggal yan. Pag natago yung pinaka ilalim ng stick. Yan. And then dito po gagamitin tong glue. So kailangan lang po ng konting glue
Maliit na portion lang po ng glue. Para lang hindi siya bumuka, para lang kumapit yung dulo. And then, ito po kasi yung barbecue stick. Ito yung pinaka ginawa nating molder. O ayan o, medyo napahigpit ang hawak ko sa barbecue stick. Sa pagrolyo. Kaya mahirap tanggalin. Dapat kung magro-rolyo tayo ay hindi masyadong mahigpit ang hawak, hindi masyadong hinihigit para hindi kumapit sa stick. Ayan, magaan lang ang hawak. Magaan. And then, yun. Okay. Ayan po, ganyan lang. And then, sara. Oops, hugot. Ganyan lang po, ganyan lang ang gagawin. Kailangan tayong makagawa ng maraming ganito. Kailangan nating makagawa ng maraming ganito. Pero, madali lang naman to kung sanay na kayo. Kahit habang nanonood ng TV, habang may pinapanood kayo na video ng gusto nyong vlogger, eto ang ginagawa ninyo, ganyan lang kayo. Ito kasi ay pwede ring pagkakitaan. Ewan ko kung nakakakita na kayo ng ganito sa market. Meron ako nakikita nagtitinda ng ganito at mahal lang nila. Mahal nila ibinebenta to. Pero kayang-kaya nyong gawin. Kung gugustuhin, kayang-kaya natin gawin to. Ito'y napakatagal ko nang hindi nagagawa. Parang more than 10 years na yata na hindi ko nagagawa. So, ngayon ay parang nagpa-practice ulit ako. Actually, noong 2010, basta nung bago mag 2010, sanay na sanay akong gumawa na yan. Mabilis akong gumawa niyan. At kasi tinuturo nga namin tong livelihood training, nagbababa nga kami ng livelihood training sa mga barangay at dito sa amin, sa bayan namin. Ako naka-assign dito. So, mga lahat ng barangay ang aming hawak ay mga ina. Yun ang target talaga namin, mga ina. Mga mami na nasa bahay, na feeling nila wala silang maitutulong kasi nasa bahay lang sila. So, pwede nilang pagkakitaan to. Pwede nilang gawin to sa bahay at mapagkakitaan. Yung iba gumagawa ng ganito na malalaki. Mga ang ginagamit nila ay newspaper. Malalaki. Ayan. At habang nagaganito ako, ayan, magsa-shoutout muna ako. Shoutout muna dyan kay Sir Jerry's Toy TV. And salamat po ulit. Thank you po ng marami sa tulong kay Bibe at sa akin, sa channel ko. Maraming salamat po. And shoutout dyan sa Kasangga Foundation and sa Kalembang Boys, sa shoutout, and sa Planet So Weird, shoutout dyan, and sa Sorry Team USA, shoutout po sa inyo, yung mga nakakarating dito sa video ko. Maraming salamat po sa inyo.
And sa mga subscriber, sa mga solid subscriber ko, maraming salamat. And shout out dyan kay JPC. Salamat. Kay Guapo Oragon. Kay Joel de Guzman. Shout out. Kay Barm Casidar. Shout out dyan. And sino pa ba? Kay yan. Ay, dalawa pala. Kaya pala sabi ko para makapal. Dalawa. Ayan ang problema pag ginupit ng sabay-sabay. Nagdidikit-dikit. Yan. O, tapos kay, teka pa. Sino pa ba isi-shoutout ko? Yan. Ay, sa aking mga kapwa vlogger. Salamat sa inyo ha. Sa Team Bungisngis, shout out Team Bungisngis. Solid Team Bungisngis, shout out dyan. And sa Chika Babes ni Lola Lacuachera, shout out sa inyong lahat. Yan no. Oh, ganyan lang. Puro gagawa tayo ng maraming ganito. Kasi yun lang oh. Kailangan lang kung hahawa kayo, medyo may hagod, may lambing, huwag masyadong mahigpit, huwag din masyadong maluwag kasi bubukas naman. Yun. So, at shout out pala dyan kay Jinkies Life and kay Sir Ray. Thank you po Sir Ray sa California Dream. Salamat po. And kay B03, shout out dyan. Kasi kanina habang nasa live ni habang nasa live ni Jinkies Life, ito yung pinag-uusapan namin. Sabi ko meron akong ginagawa. Ay, sabi nila nagkakamay daw ako. Yes kako, tama kayo, nagkakamay ako. Sabi ni B03, daliri daw ginagamit ko. Tama din, daliri ang ginagamit ko. Nilalapirot at pinapatigas. Oh, ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nilalapirot at pinapatigas. Eto yun. Ayan. So, eto lang, ang gastos nyo lang dito ay glue. Ngayon, kung wala kayong pambili ng glue, edi kahit kaning lamig, gamitin ninyo, didikit ninyo. And isa pa, hindi, nalimutan ko lang bumili. Excuse me. Maganda to ay may nakabalot na cellophane. Alam niyo yung cellophane, yung plastic na may kulay, yung pinambabalot sa pagka yung may pakasal ka, yung mga nung araw ganun pang giveaway mo sa mga ninong at ninang, binabalot ng ganun, cellophane. Ayun, iba't ibang kulay. So, yun ang pinaka magiging pangkulay mo dito. So, hindi lang ako nakabili noon. Nakalimutan kong bumili. Isa pa, hindi ko naman din kaya pang bumili. At hindi nga ako umaalis ng bahay. Ayan. So, ganito lang. Para lang, pag sanay na kasi, para lang naglalande, para lang, wala lang, basta lang, parang, kut lang, habang nakikipagkwentuhan, kaysa makipagbinggohan sa kapitbahay, kaysa makipagmaritesan sa kapitbahay, o di ganito na ang gawin. At least kikita pa kayo. Yan.
Ganito yun. Oh. And then, hihilahin lang, ilalabas lang yung stick kasi baka maiwan doon sa loob, hindi mahihila, hindi matatanggal yung molder natin. Yung stick, yung barbecue stick kasi, yun ang nagsisilbing parang molder. Yan. Ganyan lang yon. O, doble ka na naman. Magagamit nyo to, pwede kasi itong pang decoration sa bahay. Pwede kasi itong pwede ka rin gumawa dito kasi ng vase na gawa din dito sa papel. Lalo na yung mga mami dyan na naiinip sa bahay, at mahilig din sa mga kutkutin na ganito. Ayan, ganyan lang ang gagawin nyo. Doon nga pala sa mga nagtataka kung bakit ako walang upload, walang premiere, nasanay sila ng araw-araw halos ako nagpi-premiere. Pasensya na kayo kasi matake ng sakit ang hindi tuhod mismo yung alak-alakan, yung ilalim, yun ang masakit. Ewan ko, ngayon lang nangyari sa akin kasi ito. Kaya hindi ko alam kung siguro nga rayuma yun. Kasama na yun sa rayuma kasi noong panahon na medyo kaya-kaya pa ang katawan, hindi nakakapag-ingat. Pagdadating ko galing sa maghapon sa field, mahilig din ako mag-alaga dati ng halaman. Marami akong orchids dati. Puro mga ornamental plant. Pagdating ko, diretso ako doon pagkaalis ko ng sapatos ko. Diretso ako doon sa halaman ko at tinitingnan ko kung may naninira, dinidilig. At noong pa naman hindi ako nagsusuot ng flats. Hindi ako nagsusuot ng flats. Pinakamababa ko noong sinusuot ay 2 inches na heels. Nasanay ako na naka-heels. Kahit maghapon akong tumakbo ng tumakbo sa mall, sa field, kahit yung putikan, naka-heels pa rin ako. Ayun, nasanay ako ng ganun. Kaya ayun, natatandaan ko pala noon, bata pa ako, sumakit na rin yung ano bang tawag doon? Muscle, yung pinakalitid ko ng taas ng bukong-bukong dito sa likod sa baba ng binti. Sumakit na yung pina-check up ko yun, ang payo sa akin ni Doc. Wag na daw ako magsuot ng heels. Tinanong sa akin, ano ba ang sinusuot mo sa paa? Sabi, ano ka ba ng tangkong? Sabi ko, opo. Gaano kadalas? Lagi po. Ay, nako. Buhat ngayon, wag ka nang una-una akong nagpalit ng suot. Nung una-una nagsusuot ng mababa. Feeling ko ako'y magtitihaya. Feeling ko ako'y babagsak sa likod, papatalikod at dahil nga nasanay ako ng medyo mataas ang suot. Kaya ayun nga siguro yung isa siguro yon sa dahilan kung bakit nakakaranas ako ngayon ng ganyan. And isa pa siguro nga dahil nasa edad na rin naman talaga, malapit-lapit ng mag-senior, ilang taon pa at senior na. Yung iba excited mag-senior kasi may pension sila. Ako hindi. Yun ang pagkakamali ko nung bata-bata pa. Hindi ko naisip yun. Hindi ako nakapaghulog sa kahit na anong insurance. Anyway, siguro nga dahil kaya hindi nga naisip kasi nga alam kong hindi ko kayang maghulog.
Kaya hindi ko naging priority talaga yung sarili ko kahit kailan. Ang priority ko noon, laging may bigas kami at may gamot si kuya. Yun ang priority ko noon. At makapagpaaral ng dalawa. Yun ang priority ko. Sarili ko, kahit kailan hindi ko naisip na wala akong kailangan may bago akong ganito, uso tong ganito. Hindi ako nag-isip ng ganon kasi hanggang sa ngayon tuloy nadala ko yun. Nasanay ako na kahit na ang isinusuot ko ay puro t-shirt na lang, hindi ako naghahangad na bibili ako ng ganito, maganda yung ganon. Hindi ako nasanay. Pag nagkakapera ako, mas sanay ako ng gamit sa bahay. Pag ako ay pumupunta halimbawa sa mall, mas nagtatagal ako sa dun sa mga gamit sa bahay. Mas mainit ang mata ko dun. Alam na Emily yan. Ay, shout out pala dyan kay Emily. Ayan. Alam ni Emily yan kasi dati kami kadalasan ang magkasabay pagpupunta sa mall. Alam niya yan. Pag sabi niya, kala ko ba, bibili ka ng ganun mo. Sabi ko, teka, sa susunod na lang yan. Ako, Diyos ko, may nakita na naman. Pag nakakita ako ng gusto kong, ay, wala pala kaming ganito. Uunahin pa rin yun. Saka, pag sa sarili ko, nanghihinayang ako pag pumunta ako sa mall. Instead na yung pag nakakita ako ng maganda, ang kasunod na titingnan ko agad yung price. Pag medyo mahal, ay hindi na bale na. Pero pag para sa kanila, sa mag-aama, hindi ako tumitingin sa price. Basta nagustuhan ko at alam ko, sabi ko bagay ito sa kanila. Binibili ko kung may pera ako. Pero madalang mangyari yun kasi yun nga, ang sweldo naman ni tatay ay hindi pwedeng pang yung uunahin mo yung luho kasi binabudget ko talaga yon dahil nga may maintenance sila pareho ni kuya. So hindi pwede yung uunahin yung luho. Madalang yung makaranas na maibili sila lang ganun. Maliban na lang ang kailangan. Kaya si Lori, si Bunso, nakagraduate ng college siya ng hindi siya madaming damit, hindi siya madaming, basta ang binibili ko sa kanya yung kailangan niya sa school, sa pag-aaral. Ako, okay lang, ang importante hindi kami mangungutang ng bigas. Mas mahirap yon pag yung mangungutang ka ng bigas sa kapitbahay. Diba uso yun dati? Aywan ko sa inyo kung uso yun. Yung pera muna ng 2 gatang na bigas, wala kaming isasaing. Nakaranas kami ng ganun dati. Na kailangan mangutang ka ng isasaing. Kasi kung may pera, halimbawa, basta ang inuuna kong bilhin, gamot ni kuya. Tapos bigas, kahit kukulangin ang bigas, basta gamot ni kuya pa rin. Mahirap talaga pagka yung nag-uumpisa kang magpamilya tapos isa lang ang magtatrabaho. Kaya ako noong maliliit pa ang mga anak ko, nasanay ako ng kumikita rin ako maski papano kasi mahirap kasing mag-budget Nanay kasi ang nagbabudget, kaya nanay ang nahihirapan. Kasi pagbigay sa'yo ng sweldo ng asawa mo, wala na silang kinalaman dun kung saan mo dadalhin yun. O pag kulang, ay pwersado ka, nagagawan mo ng paraan. Kaya ako ang pag-isip kung paano. Kung ano-ano na yung mga nag-networking ako.
yung mga beauty products, naku. And shout out pala dyan kay Doktora Sonia Dimapilis, Creyos na ngayon. Yan, siya, malaking naitulong niyan sa akin kasi noon dalaga pa siya. Estudyante siya, mahilig na rin siya magnegosyo. So, namimili siya ng damit kasi sa Maynila siya nag-aaral. Namimili siya ng mga damit, nagbebenta siya. Sabi ko, nakiusap ako sa kanya. Inalok niya ako, sabi niya, gusto mo. Inalok niya ako nung una, bumili daw ako. Hindi naman ako makabili. Sabi niya, gusto mo, ipagbenta mo ako. Bibigyan kita ng porsyento. So, ang ginawa ko, sabi ko, anito na lang. Pahiramin mo na lang ako ng mga products mo. Bigay mo sa akin ang price na kailangan ibayad ko sa'yo. Tapos ako na ang bahala. So, halimbawa, ang price niya ito, bibigay ko sa'yo ng 100. Yun, pag nabenta ko yun, 100 ang babayad ko sa kanya. Pero, siyempre, tutubuan ko yun. So, ang ginagawa ko, para tumubo ako, binibigay ko ng hulugan. Instead na cash na bibilin sa akin, sabi ko, okay lang kahit 1 month to pay. Tapos, siyempre, dadagdagan ko yung presyo. Tapos, kukuha ako ng down payment. So, ang down payment, binibigay ko lahat sa kanya doon kay doktora. Tapos, pagka may down payment na susunod, may mabebenta na naman ulit, may down payment na naman ulit, yun naman ang isusunod kong babayad hanggang mabayaran ko lahat. Tapos, yung matitira, na hindi ko pa nasisingil, yun ang sinisigurado ko, nakita ko na talaga. Tapos naglalabas din siya, nagbebenta din siya ng alahas. So, ayun, nagkaroon ako ng negosyo noon nang wala akong puhunan kasi yun nga, may namuhunan na iba. And salamat kay Doktora Sonia Dimapilis, Creyos. Ayan, doktora na siya ngayon. Shout out dyan. Malaki ang naitulong niya noon sa akin. Natuto rin akong gumawa ng kutsinta. Tinuruan ako ng nanay kong gumawa ng kutsinta. Araw-araw nagbebenta ako, gumagawa ako noon. Kutsintang ano yun ha? Bigas. Hindi harina. Bigas yun. Manual ko ginigiling ginigiling ko ng manual yung bigas. Ako ang nagigiling, ako ang nagbabalak ng nyog, ako ang nagkakayod, ako basta buhat sa umpisa hanggang kahuli-halihan. Ako lahat hanggang maglalako. Ako rin. Dahil si tatay naman ay nagtatrabaho, pumapasok araw-araw. O di maliliit pa sila ate noon. Yan. Okay, tingnan nyo, Ngayon, kanina kasi ako may nagawa ng iba. Eto siya, pag nayari, nagawa na. Eto, ganito lahat, Gagawa tayo ng maraming ganito para makagawa tayo ng bulaklak. Umpisa tayo, ha. Patuturo ko sa inyo kung paano gagawin ang bulaklak. Pasensya na lang kayo kung medyo hindi na ako masyadong sanay ngayon dahil napakatagal ko nga, sabi ko na sa inyo, napakatagal ko nang hindi ginagawa ito. So, pagpapasensyahan nyo na, ha. Ayan, sa una, ayan, bali lang sa gitna. Nakabali lang sa gitna. Yung isang ginawa na parang straw. And then, lalagay tayo ng isa. Yan.
Yan o, nakaipit sa gitna. Nakaipit lang siya. And then, ibabali natin yung dalawang gilid. Ito o. Yan. Yan o, ganyan. And then, kuha tayo ng isa ulit. Para tayong maglalala ng ano. Maglalala lang tayo. Yung, wait. Yan. Pakita ko sa inyo. Ito, yung nandun sa ilalim, iaangat natin ha. Iaangat natin yung nasa ilalim. Yung dalawa. Tapos lagay natin to sa loob. Yan. Sa gitna ha. Idikit na nyo. And then, yan. Ganyan. No? Pasensya na kayo ha. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako ganun kasanay ngayon. Yan. Ganyan siya oh. And then, babali ulit itong dalawang gilid. Yan. I-align natin dito sa nasa baba. Yan. Ganyan. Naka-align siya. And then, itataas ulit natin yung nasa ilalim. Yan. Lagyan natin ng isa. Siguraduhin lang natin na nasa gitna. Nasa gitna. Ito magkasing haba. Kung hindi man sobrang sukat na sukat, at least hindi naman yung sobrang maikli yung isa. Papunta sa ibabaw. Yan. Yan. So, ito ay ibabali ulit natin. Yan. And then, yan. So, ganun ulit. Kukuhanin yung nasa ilalim. Yun yung nasa ilalim nitong ipinasok na to sa yung nakapahalang, yung nasa ilalim no na ang kukuhanin natin. Okay. And then, lagyan ulit ng isa. Yan. Okay. O, ayan. Ganyan na ulit. So, ibabali ulit natin to. Papasok. Itong isa sa ilalim. Yan. Ayan. Mas maganda kasi ito kung may balot ito, bawat isang ito, babalutan ng ganun ding proseso. Sugugupit din ng pahaba na ganun na cellophane and then ibabalot dito. Ito ang gagawing pinaka molder. Parang dito sa stick dati kanina. So ito naman ang gagawin nating stick, lalagyan ng cellophane. Kung halimbawa gusto niyo ng red, so red ang ilalagay dito na cellophane. Yon, ganun lang para magkaroon siya ng kulay. So sensya na lang at hindi ako nakabili ng cellophane. Yan. And then eto, ayan o, pansin nyo, palaki na lang palaki ha. Yan o, iwalay o. Ito yung nasa loob, ayan o, na yung kaninang nasa loob, yung kaninang nasa ilalim nilagay sa ibabaw. And then, lalagyan ulit ng ganito. Okay. Yan.
And then, bali ulit. Ilalagay ulit natin dyan. And then, ito ay sa ilalim. Yun. Okay, ganun ulit ang proseso. Baliktad. Ay, itataas ulit yung nasa ilalim. Abagal. Yan. Ayun oh. So, yun namang nasa, yung kabila naman, baliktad naman, yun naman ang nasa ibabaw. And then, yan. Bali. Bababa. And then, ito sa likod. Okay. Yun. Pansin nyo, oh, habang lumalaki, nagmumukha siyang petals. Nagmumukha siyang petal ng ng bulaklak. So, dadagdagan pa natin ha. Yan. Medyo dumadami na siya. Dumadami na siya. Wait ha. Okay. Ayan. And then, baba. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ang hirap pagka dito sa bahay pag dito sa bahay nag-vlog, nag-video, gumagawa ng video. Ayan na. Ang kalaban ko. May maingay. Opo. Wait lang ha, wait lang. Yan. Oops. Sabi ko sa inyo, hindi na ako ganun kasanay ha. Okay. Okay. Yun o. And then, ito ay, yan. O, diba? Mukhang petals na siya, oh. So, dito natin gagamitin ang Scotch tape. Yan, mahirap ang walang ano bang tawag dito? Tape dispenser. Yan lang. Eto na siya. So, meron akong nagawa ditong isa kanina. Pag ginanyan mo, oh, 'di ba? So, kailangan pa natin ng at least 3 ganito para makagawa tayo ng isang bulaklak. Wait lang ha, diyan lang kayo at gagawa pa ako ng pangdagdag dito para makabuo tayo ha. Sandali. Yun oh. Meron na tayong 4. So, last na tong ginagawa ko. Wait. Sandali na lang to. Sandali lang daw. O, tingnan mo to. O, nagkamali ako. Pansin nyo yung mali. Ito, nasa ibabaw. Dapat ito nasa ilalim. So, ang solusyon, tanggalin. Yun.
O, di ba? Okay na. O, nasa ilalim na. And then, ito naman. Ay, nako, Tita Aw. Practice more, practice pa. More practice. Kasi, hindi ka kikita kung ganyan kakabagal. Mahirap kasi itong, matagal lang hindi ginagawa. Yan. So, ito ibabali doon sa ibabaw. And then, ito naman sa ilalim. Bakit? Bakit sa ilalim? Kasi, ito ay itataas na ganyan. Yun. Dito naman doon sa ibabaw. Yun. Ay, nako. Yun. Yan. Oh. Nasa. Yan. Dapat may pagitan, oh. Walang magkalapit diyan, oh. Yung pagitan na, yung pagitan nandito sa itaas, yun namang iba ay nasa baba. Yan. I don't know kung kita ninyo. Basta. Kailangan dito sa ganitong gawain ay maraming tiyaga. Tiyaga and ayan. Sipag at tiyaga. Yun. And then, ayan. Last na to. Oy, bali. Okay. And then, eto. Yan. So, ayan siya. Ayan siya. Ganyan na. And then, kailangan ulit natin ng scotch tape. Ayan. Ang paglalagay ng scotch tape ay wag nyo namang masyadong pipisain. Kasi ito ay, sabi ko nga sa inyo, nakita naman natin na ito ay yari lang sa papel. So, hindi ito ganon katigas. Okay. Okay, wait ha. Nakita ko sa inyo kung paano pupuin. So, since ito ay hiwa-hiwalay, so, kailangan natin ng ano ba, wait lang ha, hahanap ako ng pwede nga panggitna natin. Wait. Ayan. Dahil, eto natatandaan nyo to. Ito yung regalo sa akin ni tatay noong Mother's Day. And dahil napatagal na naman ito, wait lang, saan ba tayo pwede dito? Nasa ilalim naman. Tingnan natin to ha. Paktay ka. Paktay tayo kay tatay. Tatay, kapiraso lang naman to. Okay. Diyan ka muna. Yan. Nalagas na. Nalagas na. Ilalagay ko sana yun eh. Nalalagas na. Yung eto yung dried flower na to. So, eto yon, ganito yan. Wait. So, ganito yun eh. Igaganyan lang natin yan. Oh, so, malaki yata. Malaki yata. Masyadong malaki. Masyadong malaki.
Malaki ba? Malaki. Wait. Bawasan. Bawasan. Para lang ako naglalandi dito. Alam nyo kasi, pag andito ka lang sa bahay, kung ano-ano maiisip mo gagawin. Yan. And then, yan o. Ganyan nyo lang. So, para hindi mangalas. Wait, nasaan yung dulo? Ito. And then, yan, dahil tayo, maganda sana kung yellow or may ibang kulay. Since wala din naman kulay itong ating bulaklak. So, ito ang ilagay natin. Yan. Ilalagay lang natin ng nakaganyan. Para siyang, gagawing gumamela. Pwede nga ito tatlo. Kaya lang mas maganda kung 5. Kaya lang parang malitang kamay ko. Ang hirap anuhin Yan bulaklak na siya, di ba? Ganda. Wait. Ayusin natin, ha. Yan, Tadaan! Ganda. Lalo na kung may kulay to. Kung may kulay to, red or yellow. Di ba ang ganda? Wait, ha. Hanap ako ng pangtali. Yan, nakakuha ko nitong lumang parang ribbon yata ito ng cake. nung bumili si Lori. Yan Actually yung panloob na yon, dapat yon ay nakatali sa stick. Yung gagawin niyang tangkay, dapat nakatali yon para may stick dito, may tangkay dito. So hindi ko na nagawa. Yan. Yun na. Hindi kita siya kasi kulay white. Ganda. At isipin nyo na lang kung ako ay katulad ng dati na mabilis pang gumawa nito and mas pulido pa. So anyway, ito naman okay naman siya, okay na siya. Kaya lang mas maganda kung ito ay may cellophane na nakabalot. At ayan, at mayroon tangkay, may tangkay na dito. So next time yung gagawin ko, may tangkay. Maganda yung iba nga, maganda nga ito instead na ganito ay bumbilya. Bumbilya na yung umiilaw na bumbilya talaga. Tapos yung ilalagay dito ay butas, yung stick na butas ang loob para doon lalagyan ng wire. Nalalagyan to ng wire. Tapos pwede na siyang pang Christmas decor. Diba? Ganda. Ala pa yung hindi pa yan kompleto. Walang cellophane, walang stick, walang tangkay. Ang hirap kasi nung ang ating background ay yan, kita di ba? Background kasi natin ay white din to. Sana next time makagawa naman ako ng mas maliit, yung mas maliit tapos yung may kulay na, may cellophane na. So anyway, cellophane lang ang kulang dito and stick. Yun lang ang kulang dito. Nasa inyo na yun kung gusto nyo ay gawin yung bumbilya ito or ganyan na lang or kung anong kulay ang gusto nyo. Pwedeng combination, pwedeng yellow ito, red ito, pwede namang red ito, yellow ito. Nasa inyo yan. Tapos dito, babalutan nyo ito ng
green na cellophane. Pinakasepal niya. Green na cellophane hanggang baba. Hanggang baba. Ngayon, kung gusto nyo ng may kumpleto, may dahon, lalagyan nyo ng ganito na kulay green dito sa stick para may isa siyang dahon. Ganon. Kung gusto nyo naman ay green ito tapos brown na yung stick. Nasa inyo na yon kung anong kayo na ang magko-combine ng kulay. Nasa inyo na yan. So, yung ganito nakikita ko sa mall, mahal to sa mall. Pero kayang-kaya naman gawin. Kayang gawin. Sa mall ay pag nilagay sa magandang pwede kasing gumawa ng flower base na ganito rin eh. Nakakagawa ng flower base na ganito din. So kung kumpleto yan, libo ang halaga nito sa mall. Pag kumpleto flower base at limang ganito lang, limang bulaklak lang na ganito, kahit hindi ilaw to, libo ang halaga nito. Kahit naman dito sa labas may nakikita ko yung isang vase na maliit na hindi ganito kalalaki ang bulaklak, maliit lang, 500. Isang vase na ganyan lang kataas oh. Parang yung pang center table lang, 500. O di ba? Pag ito kasi may cellophane, mas ma-appreciate nyo yung itsura niya, yung ganda niya. Wala lang kasing kulay. Alam niyo, aywan ko kung sino yung familiar sa ganitong papel, yung lumang telephone directory. Ayan, maano kasi siya, matibay, hindi nabubuhaghag, hindi basta nabubuhaghag. Yan oh, ganyan lang siya oh. Okay, nakagawa tayo ng isa. And yan, hanggang dito na lang ang aking video. At salamat po ulit Sir Jerry Stoy TV, Sir California Dream, maraming salamat po ulit. At sa lahat ng mga nakasubaybay, sa lahat ng nakaabot dito sa dulo ng aking vlog, maraming salamat. Pagpasensyahan nyo na kung ito lang ang mga nakakayanan kong video sa ngayon. Kanina sinubukan kong pumunta sa bayan, hindi mag-vlog sana ako doon kasi parang masaya ngayon, maraming ano ngayon sa bayan. Hindi ko nakayanan kasi pag matagal ako nakatayo, pag-apak nitong kaliwang paa ko ay babagsak ako. Buti na lang naagapan ko. Kaya sabi ko hindi pa pwede talaga na matagal. Hindi pwedeng matagal. Pero nakakalakad ako ng medyo hindi na masyadong pumipilay. Nakakalakad-lakad na ako. Pero ayun. At salamat sa inyong lahat sa mga nag-alala sa akin, sa mga nagtatanong kung bakit wala akong ano. JPC, thank you ha. Tinawagan pa niya talaga ako dahil hindi nga daw ako nagpe-premiere. Hindi siya sanay nang wala akong premiere. Okay, thank you po. God bless. Ingat po tayong lahat.